Mga insan, isang mabiyaya at masaganang araw sa ating lahat at welcome back po dito sa ating channel, ang Insan Ruikis Reaction. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman dyan mga insan. So yun nga mga insan, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga kumokontrol ng budget ng ating gobyerno. Nako po, malala ito mga insan. Dahil ang taong ito ay may maraming kaso sa Senado. Paano kaya ang nangyari dito mga insan, na hanggang sa ngayon nakakalusot pa rin siya? Sa kabila ng maraming kasong isinampa sa kanya sa Senado, nananatili pa rin siyang nakapwesto. At hindi lang yun, nagagawa niyo pa rin kontrolin ang budget ng gobyerno. Yun ang nakakalungkot sa ating sistemang politika dito sa ating bansa, mga insan. At eto pa ang malala dyan, mga insan. Yung mga mahihirap ay lalong naghihirap. Pero yung mga politiko, lalo na ang ating mga congressman, hindi naman natin nilalahat ito, pero patuloy silang yumayaman. At ang mamahal ng mga kasuotan nila, mga insan, saan ba nanggagaling ang pera nila? Gayong hindi naman sila mayaman nung pumasok sa politika. At hindi rin naman ganun kalaki ang mga negosyong pinapakita nila. May mga politiko rin naman na pumapasok sa politika na talagang lahi na ng mga mayayaman. At magugulat ka na lang sa isang iglap na dodoble na ang kanilang yaman. Kaya naman nauuso ang kasabihan ngayon na kung gusto mong yumaman, maging politiko ka. Tara mga insan, para mas lubusan nating makilala ang taong ito na isa sa kumukontrol ng ating budget at may mga kaso sa Senado, panoorin natin ang video na ito. So eto mga Lodi, kilalanin po natin yung binanggit po ni VP Sara Duterte na si Saldico kasi mga Lodi, tinalakay din po sila dyan sa Senado. At eto po mga Lodi, pakinggan nyo ang pahayag ni Senator Villanueva. Eto po, baka matauhan na yung mga bulag-bulagan pa rin dyan. Dunong-dunungan ng mga tansong talangka. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado? The answer is true. Oh, Farmally mga idol ha? Di ba yung Farmally, tinutulak nyo yan sa panahon ni Tatay Duterte about dun sa vaccine? Bakit ito si Saldico ang naiipit dito sa usapin ng Farmally? Ayun na, naglalabasan na talaga yung binabato nyong baho sa mga Duterte. Ito na. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Oh, Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. patay tayo dyan. Pero inyo mga Lodi, pinato nila kay VP Sara Duterte nung DepEd Secretary pa siya yung laptop scam na napakalaki po ng presyo. Yan din po palang congressman na yan yung nasa likod niyan. Ano na, kaya pa ba? Inom muna kayo ng gamot ninyo, baka ma-high blood kayo dito sa video na to na akala nyo talaga kay linis-linis ng administrasyong ito. Eto na, naglalabasan na yung baho na tinatago ninyo. Dahil nagsalita na si VP Sara Duterte at merong mga patunay si Senator Joel Villanueva na itong congressman na ito meron talagang sablay at may tinatagong baho. Binabato lang sa mga Duterte. O ito pa. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Patay tayo dyan. Ayun na mga Lodi. Ano na? Kaya pa ba ninyong ipagtanggol yung inyong administrasyon na napakaganda ng bagong Pilipinas, bagong muka? Ganto na pala kalala ang nagiging korupsyon dito. Tapos kapag sila ang gumawa, ibabato nila sa ating Vice Presidente para magmukhang makasalanan ito si VP Sara Duterte. Yun pala, sila ang gumawa. Yan naman po ay yun lang dito sa video pinakita ko at siniwalat po ni VP Sara Duterte at ni Senator
Senator Villanueva. Kayo na po bahala humusga kung maniniwala kayo dito na meron sila namang mga patunay, ebidensya na ipinakita dito sa kanilang statement. O kung sino po naniniwala dyan, pakishare po itong video na to nang matauhan po yung mga tansong talangka na panay pa rin depensa dito po sa administrasyong ito na alam na po natin kung gaano po sila kadudungis. O alam nyo na mga insan, alam nyo na siguro kung paano nakakakuha ng budget itong mga buitre na ito sa politika. Diba? Dinadaan lang nila sa kanilang mga kumpanya para magmukhang legal yung ginagawa nilang pagnanakaw sa pondo ng ating bayan. Nakakalungkot isipin, mga insan, na kung sino pa yung namumuno sa atin, sila pa yung promotor para lalong maghirap ang ating bansa. Dapat yung pera rekta doon sa mga proyekto para sa mahihirap, hindi rekta sa kanilang bulsa para lalong lumago ang kanilang negosyo kuno na papunta naman sa kanilang pansariling kapakanan lamang. Kung patuloy tayong mananahimik at magbubulag-bulagan sa ginagawa nila mga insan, lalo tayong maghihirap. Ang susi sa kaunlaran ng ating bansa ay pagiging mulat ng mga tao at habulin lahat ng mga gumagawa ng katiwalian dyan sa gobyerno. Diyan pa lang po tayo aahod sa ating kahirapan. Kalampagin ng gobyerno sa kanilang ginagawang paglulustay sa kaban ng bayan. Makialam tayo mga insan. Ikaw, hanggang kailan ka ba mananahimik at magbubulag-bulagan lang? Kung may komento ka, i-comment mo dyan mga insan. At huwag kang mahihiya. Pag-uusapan natin yan mga insan. At syempre, huwag mo rin sanang kalimutan na mag-subscribe. Hanggang sa muli mga insan.